Hinigugma ko mga igsuon, binati ko mga parokyano, mga lubukanon, apil na ang mga igsuon nato nga nagsunod din atong Santos nga Misa, pinagi sa atong online mass, sa atong FB page. Kitang tanan nga nanimba karon, Happy Sunday, good morning sa tanan. O gatagan nato ang Dios sa masipang pasidungog, samtang gisaulog nato ang pangilin sa pagpasidungog sa Santa Cruz. Feast of the Exaltation of the Cross, or Santa Cruz de Exaltación. Mga igsuon, naman to'y daghang inchat na ho, nangutana, nga naman padre, nga, og piyesta ganig Santa Cruz, ang mga pagbasa, maghisgot man og, na may apilan man og bitin, sa may labot sa has sa cross. Magkakabantay mo sa unang pagbasa, gahisgot kini sa mga Israelita nga gipamaak og bitin. Una sa Ebanghelyo pod karon, hingingon pod ang atong Ginoong Hesukristo, himproklamar sa ngadto kang Nicodemo, ingon siya, ingon nga giisa ni Moises dito sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab. Kung ang first part sa ako ang wali karon, catechesis, biblical catechesis, na ikaduha, second part, our reflections, pamalandong nato. Kung maminaw tagbalik sa unang pagbasa, ang istorya sa unang pagbasa mga igsuon, ang mga Hudiyo, mga Israelita, di ba, naulipon to sila sa Ehipto. Kaya ba mo ana, kadungog ana. Unya gidaog-daog sila, gisakit, gipamunawan, hangtod nga dangop sila sa Dios sa Israel. Gitabangan sila, gisalbar sila, pinaagi ni Moises, gipalingkawas sila gikan sa kaulipnan. Karon, gipika sa Ginoo ang dagat, nakatabok sila, di ba? So nakatabok na sila sa dagat, gida sila sa Ginoo, pinagi sa ilang leader nga si Moises dito sa kamingawan sa disyerto. 40 katuig ang ilahang paglawan-lawan dito sa kamingawan. Una samtang dito sila sa disyerto, daghan sila bagulbol. Ang daan na din mga bagulbulan. Sige sila bagulbol nga to kang Moises. Unya, ingon sila, nganong gipatungas mo man kami gikan sa Ehipto, nangarining kamingawan, arong patyon sa kagutom. Gipulan amig kaon, aning pagkaon nga way lami. Ang gipasabot, aning pagkaon nga way lami, katong mana. Di ba, kadungog mo ng mana? Katong ipauwan sa Ginoo, kada buntag, patagakon gikan sa langit, mo ilang kanon. Nagbagulbol ang mga Israelita. Ingon ang mga Israelita, aso pa'y mga to, tagbalik sa Ehipto, kaya makakaon po tag karne. Dinhi mo may gida, dinhi di may kakaog karne, di kapoy na may kaon na nagmana nga way lami. Tungod sa ilang pagsigig, reklamo, bagulbol, pagkagabi, di pamaak silang has. Diba? Ang istorya dinhi, yun dinhi, may padala ang Ginoo kanilag mga bitin. Ginoo mo ikapadala nilag bitin nga la. Nagipamaak ang mga tao o daghang nangamatay. Unya sa gipamaak na silang has, surrender na po silang balik sa Ginoo. Ginoo, maluoy ka asaw ito may patsa. Motong ingon si Moises. Ingon na Ginoo ni Moises, Moises, pagamaog bitin nga tumbaga, bronze serpent, ibitay sa tukon. Unya, kadtong mapaakan nga mutanaw anang maong bitin nga tumbaga nga imong gihimo, maazo o di mamatay. Ang pangutana una, nganong bitin may ang gipagama sa Dios ni Moises, bitin nga tumbaga man. Nganong di man piriko, nganong di man ibid, o nganong di ba sa tungan ang tambaw o hubak na mulupad nga tiki. Hambubukan. Sweetos nung tato. Nganong di man hambubukan, nganong iyon man ang Ginoo pagama mo Moises og bitin nga tumbaga. Aron maibaw pod mo nganong has. Sa karaang panahon mga igsuon, matud ani maong libro nga sinuwat ni Father Rodolphe Horst, usa ka
teacher sa Bible. Ang has or ang bitin, dunay duha ka mahinungdanong simbolismo. Primero, snakes were symbols of healing and cure. Kabantay mo ng symbol sa medicine o sa mga hospital o sa pharmacy, di ba? Na bitaw murag tukon nga naihas nga gaya ng ana, na ato bitaw tag pharmacy, kana mga resita bitaw mga doktor na bitaw na inspired na ani. Kanang ancient belief na ang has makatambal. Kadungog mo sa una, di ba naay o ganang naay kana magbati bitaw na iuuwan padung na mga anak nga dugay kahimugsuan sa may buhaton. Banjusan og lana og baksan, lana og has, banjusan tong kuto-kuto atong buntis nga talianak. Unsa inig banjo sa lana sa baksan sa tiyan, ugpot di sog bata, lusot diretso. Karaan nga pagtuo nga kining has makatambal tibugsok di sog bata. Gani daghang mga taong karaan sa una nga diha sila mga ibnunon nga isud nila sudlanan o naay mga gamot palutawan nila has nga patay. Igatungo sila nga ang bitin maka-cure, maka-heal. Unya gani sa una, di ba? Makakita gani taghas nga matakbasan sa may buhaton sa has sila ra po'y motambal silang kaugalingon. Yan naman ang has. Ila ra natilaan sa ilang laway o lawayan sa ilang kauban nga bitin. Na maadyo, mangulian sila. So, pag-ingon sa atong Ginoong Jesucristo nga maingon nga giisa ni Moises ang bitin dito sa kamingawan, iisa usab ang anak sa tao. Tabla rag hingingon sa Jesus nga to kang Nicodemo nga kung ang inyong uyong o uyang, inyong lolo o lula, hingtanaw sa bitin, nga tumbaga aron maadyo ang ilang pinaakan, aghas, karon di na bitin inyong tanawon, ako na. Ako na. Kay ako giisa ko diri sa cross to grant you, to give you healing and consolation. Amen? Nasabtan ko? Gitandi ni Jesus nga ingon si Jesus og ang inyong mga uyong ug uyang has ilang gitan-aw ang has nga giisa ni Moises karon wa na nang hasa. Ako na inyong tan-awon kay ako'y maghatag ninyo kahupayan. Ikaduha nga simbolismo sa has aron masabtan nato sa kaniadtong panahon matud dinhi maong libro. Snakes were considered symbols of immortality. Kan dili mamatay ba? Kay matod sa ubang mga siyentipiko nga pagtuon, kining has kuno o pasagdan, dugay gina kaayong mamatay. Ngano man, magluno man sila. They have to shed off their skin. Sabot mo magluno? Kaila magluno? Kita na ba magluno og has? Ang has o madaan ng ihang panit, iya nang iluno. Aron pulihan na po siya bagong panit. Kanunay siyang mabag-o. Ang taho kay di mamahimong magluno. Piskay kung tagaluno pataron di takas og losyon. Di ba? Piskay og magluno pataron sa di mo pumoy pagbuot sa Ginoo. Ang has kuno og di na nimo patjon dugay na mamatay kay magsige man nagkabatan-on kay mabag-o man iyang panit. Pagkaanam sa kadako, magkaanam po kabago iyang panit kay ang karaang panit iya man tong iluwa sa iyang lawas himuong pagluno siya. So ang mga bitin kaniadto giisip nga symbols of immortality pagkawalay kamatayon. Karon pag-ingon sa atong Ginoong Jesucristo nga tukang Nicodemo nga maingon nga giisa ni Moises ang bitin nga tumbaga aron mabuhi itong mga napaakan. Karon ako na ang inyong tan-awon, ako na inyong simbahon aron makabaton kabog kinabuhing dayon. So, sa pagsaulog na to sa pangilin, sa pagpasidungog ni Jesus diha sa cross, pagpasidungog sa Santa Cruz, gipahinumduman kita nga ang atong Ginoong Jesucristo naghatag natog duha ka mahinungdanong butang nga atong gikinahanglan sa atong panaw nining kinabuhia. Primero, the gift of healing and consolation, kahupayan ug ingon man kinabuhi. Kinabuhing dayon.
Unya asa man na to makit-i. Makita na nato diha mismo sa itong Ginoong Jesucristo nga nagpakamatay sa kaugalingon sa krus. O kung mauna ang gihatag sa Ginoo nato kahupayan, kalauman o kinabuhing dayon, unsa man ang atong hagit isip iyang mga anak. Hagit nato mga igsuon, mga Kristohanon, nga kita usab mahimong instruments of healing, consolation, and life to other people. Sa unsa mang paagi nga kita makahatag og kahupayan sa ubang mga tao ug mamalandong kita kung kita makatambal usab sa kasakitan sa ubang mga tao. Sa first reading, ang mga bitin na maak sa mga Israelita nga mo'y nakaingon nga sila gilad-an og nangamatay. Maot na ining mamaak ta. Mga azaw mo pamaak. Azaw mo pamaak. Kaya ang paak di ay makamatay. Tanawa karon, gipaak ang kwarta para flood control. Sa may nahitabo, daghan ang nabahaan. Maot ni mamaak ta. Kaya di ta makahatag o kahupayan sa ubang mga tao. Kamo mga dato-dato, kamo mga naahana, adyaw paaka ninyo na mga pobre. Ug mapabaylo mo kwarta, adyaw paaka ang tihap ug interes. Kaya makabahak na. Makabahak na. Ug mapatihap mo kwarta, adyaw jud in taon palabi. Kanang igo ra. Nagamamutan na pader, pila mo dyan ipa-interest na mapabaylo ko kwarta. Why specific nga percentage nga giingon ang simbahan o kinsa diha? Basta ang punto nga ayaw paaka o ayaw tuka ang mamaylo. Kanang mabuhi ka, mabuhi po ng himbaylo nimo. Kay imo ganin ang paakon, di ka makahatag og healing and consolation. Daghang mga tao karon nga imbes nga sila maoy source of healing, wa man sila makahatag og gift of healing, gasigi ra sila panghiling. Lahi man ang manghiling, lahi po tong healing. Daghang mga anak ron, mga mansamong, mga binaji nga marama, muuli sabay sa ilang ginikanan o gugangan, imbis mo hatag o consolation o kahupayan kay nanguli, nang hiling mahinoon sa mga deklarasyon o titulog juta, aron ipamaligya. Imbis mo yun ang ginikanan, salamat kay giulian tag anak na sa Manila, mahil kita sa itong mga utang ani, kay na imo bayad sa itong mga juta, nga wa na itong mabuhisi, kay namoroso, gipanghiling mahinoon sa kabay. Piligro ng sige tagpanghiling, una dito makahatag og healing. Mga negosyante, kahit kita nga mga negosyante, mga tindira, mga magpapatigayon, adyaw mo pamaak sa inyong customer. Ayaw panika sa inyong timbangan. Ayaw panika sa inyong mga produkto. Kay mamaak ganita, di ta makahatag og sense of healing and consolation. Di ta makapabuhi sa ubang mga tao. Mga bana, adyaw paaka ninyo inyong asawa. Adyaw paaka. Kaya mo niya magkaingon nga luasan sila ini kabunta. Mga uyaw, kamong mga manag-uyab dinhi ulitaw daga, adyaw ninyo paaka na inyong uyaw. Paiskwelaha sa nauna aron makahuman og tarong, aron makahuman og kurso, aron ini kaminjo ninyo di mo maot-ot sa kalisod. Ang problema karon kay eskwela pag pinaakay naman naan. Sa sobrang pinaakay, huwag kurso nga nahuman. Maot ni paak. Now ito din sa first reading, gipaak sila sa has, nangamatay sila. Di kita magpinaakay. Ang pagpinaakay nagpasabot o kadaot o kamatayon. Unya, balik ta, kung si Jesus giisa sa cross, aron paglukat nato gikan sa kaulipnan sa salaog sa kamatayon,
agad paunta nga kitang tanan mahimo nga mga kahimanan aron ang ato mga igsuon mahawas usab gikan sa kamatayon ngari sa kinabuhi. Kay mao man ang gitudlo kanato sa Ginoong Hesukristo. Kung nahibaw kita nga naa kita igsuon nga lulong o nagumon sa bisyo, unsa may itong buhaton? Iisa na to. Kay si Jesus, mo man papel sa Dios pag-isa ka na to aron makaangkon kitag kaluwasan. Ang problema kay gawas nga paako na to ang tao, ato man pong iduok. Di na maoy, buti pasabot og Santa Cruz, exaltasyon. Kaya ang exaltasyon is lifting up. Mao bitaw nang ginganlag exaltation, to exalt, lift up. Inigmisa bitaw na to, lift up your hearts. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Importante sa kinabuhi nga iisa na to ang mga tao nga tuan na hilunod sa ubos. Ang mga tao nga tuan na sa lapok o sa mga tunaan atong hawason og iisa aron di na mabulit og limato. Ang mga tao nga nabulit og utang, nabulit sa kalisod, nabulit sa kapobrehon, atong tabangan og isa aron mahawa sila sa maong di maayo nga kahimtang. Muna ipasabot og Santa Cruz exaltasyon. Nga giitudluan kita sa Ginoo, nga giisa niya ang tao, tawhanong kaliwat, aron kita mahawas gikan sa kaulipnan, sa kamatayon, agad paunta nga kitang tanan, muisa pod sa uban. Aron kitang tanan mada ngadto sa kahingpitan sa langit. Anong saon naman ni karon atong katilingban nga isin naman tag binuokay. Tanawa mga balita sa TV, sa radyo o sa Facebook. Daghang gipangduok, giduok, nagiisa, giduok na pod kay aron matabunan ang kamatuonan. Mao ba kana ang mensahe sa Santa Cruz de Exaltasyon nga atong kapamalandungan? Mao bitaw sa mga karaang mga pangadji no na may mga tiguang ani, mga tiguang mangadji sa una sa may sinugdanan. Dito mo ingon diretso sa ngalan sa Amahan, di ba? Sa may isulti nila primero, tungod sa timaan sa Santa Cruz. Tungod sa timaan sa Santa Cruz, sa may sunod. Sa among mga kaaway, sunod. Bawion mo kami, Ginoong Dios namo, usa po mo yung sa ngalan sa Amahan. Tungod sa timaan sa Santa Cruz. Santa Cruz. Ano, manguros bitaw sa una, pagkapinan po sa mga tiguang, tungod sa timan sa Santa Cruz, sa mga bawiw kayo ng Diyos mo, ari po isipong, aning ilong, so masama itong ilong kay hait po kukuway hinguko. Ano? Inigingon na. Tungod sa timaan sa Santa Cruz, giisa kita. Mga paningkamot, kay giisa naman ta sa Ginoo, giunlod ang mga tao. Kay si Jesus nag-isa ka nato. Amen.